Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Abilene Garcia. Ito ang Tulong ko pa sa Mag-Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, malapit na ang Pasko. Game ka na bang maging happy at maging merry ang Christmas mo? Na madalas may kasamang stress, dulot ng maraming dapat gawin at alalahanin. Good news po, mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapaghandaan ng maaga at tama ang Paskong darating. Sa ating episode na Maagang Pasko sa inyong lahat! Pag-uusapan din natin kung paano maiiwasang mainita sa buhay. Ay, mga mahilig mairita dyan. Pero bago ang lahat, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay ng programang Tulong Ko Pa Sa Mag-Global. At syempre, advanced Merry and Happy Christmas! Kami na po malamang isa sa mga unang bumabati sa inyo, kaya tayo natin ngayon maagang Pasko. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Hatid sa inyo na Huggy Bag. Available sa Amazon. Gusto niyo po Yes. ng maagang pamasko. Correct. Ang sabi nga natin is everybody needs a hug, everybody needs a bag, everybody needs a Huggy Bag. Bisitahin po ang Amazon, ang Huggy Bag sa Amazon para sa inyong maagang pamasko. Yan. At syempre, paniniwala natin sa ating tulong papagana, one idea can change your life or one story can change your life. At napakaganda po ng kwento natin ngayon. Makinig po kayo mabuti. Tungkol po ito sa matalinong ibon. Mabuti pa yung ibon, matalino. Yung iba nga, hindi ka ano. Okay, makinig po kayo mabuti. Baka magamit niyo po ito sa mga pinagdadaan. Ito yung matalinong ibon na pagkatapos maglakbay ng mahabang panahon, ay may, kumbaga, nauhaw siya. Uhaw na uhaw yung ibon at naghanap ng maiinom. Siyempre naman. Siyempre. Oh. So, may nakita siyang isang palayok or pot na may tubig. Sinubukan niyang uminom ng tubig, pero hindi niya ito maabot. Malalim yung palayok. Hindi niya maabot ng... Kasi maiksi yung tuka. Yan. So, ginawa niya, sinubukan niya itulak yung pot. Paano niya tutulak yun? Laki-laki nung hindi Tulak kaya. para humiga ng konti para siya makainom. Pero Ano nangyari? masyadong mabigat yung pot. So, sumubok pa siya ng ibang paraan para makainom. Pero wala pa rin nangyari. Patuloy na nag-isip ng paraan ang ibon para masolusyonan ang kanyang problema. Sinubukan niyang lagyan ng bato yung pot. At dahil dito, unti-unting tumaas yung level ng tubig. At dahil doon, nakainom siya. Yan po ang napakagandang kwento na sana pakinggan niyo mabuti at unawaan niyo. Baka ito po yung matagal niyo nang hinaantay na maituturo sa atin ng ibon. Lesson number 1. Number 1, lahat ng problema ay may solusyon. Balikan po natin yung ibon. Yung ibon po, may problema siya. Uhaw siya. Kailangan niyang makainom ng tubig. May nakita naman po siyang tubig. Ang problema, hindi niya abot. Hindi maiksi yung kanyang beak or tuka. Nag-isip siya sumubok siya ng iba-ibang paraan at nag-isip siya ng ibang paraan. Ito maganda, until makakuha siya ng isang magandang idea para makainom siya. Baka ganun din po yung problema ang pinagdadaanan nyo. May problema kayo pinagdadaanan ngayon. Sana magaya tayo sa ibon. Na lahat ng problema may solusyon. Pwedeng hindi mo palang alam yung solusyon, pero meron. Gayahin niyo po yung ibon. Hindi siya tumigil mag-isip hanggat makakuha ng solusyon sa problema kinaharap. Number Yan po ang 2, ibon. ang ganda-ganda, no? Number 2, never confuse a single defeat with a final defeat. Yan. Sabi ni Benson. Isang napakagandang lesson din po doon sa ibon. Yung ibon po, sumubok. Ay, wala nangyari. Failure. Kasi minsan ganun, kapag wala na nangyayari, parang ayoko na. Period, bow. So, may mga pagkakataon po kasi yung single failure, ginagawa nating final defeat. failure or defeat. Hindi po. Gayahin po natin yung ibon. He failed a lot of times. Dami niyang sinabukan. He failed. Pero hindi niya po consider yung kanyang failure as a defeat. Pinabayaan niya po mag-isip siya na mag-isip. At mag-fail until he succeeded. The same is to po sa mga taong nakikinig ngayon, nanonood. May problema ba kayong ang dami niyo na sinubukan? Parang wala pa rin nangyari. Ito po hiling ko. Do not consider your failures as a defeat. Continue looking for a solution. Ano man ang problema, inibigay. Kasi parang parang pagka huminto ka,
yun na yung masasabi mong defeat na Mm-mm. talaga, di ba? Talagang search and search and search. Normally, failure Oo. only comes when you stop. When you stop, oo. Until, habang ikaw ay naghahanap ng solusyon sa problemang kaharap mo, you're not defeated. Yes. Hindi mo palang nasusolusyonan, but you're not defeated. At kung gagaya tayo dun sa ibon, one day, baka malaman mo yung solusyon sa problema pinagdadaanan mo. At baka right now, yung nadidinig mo solusyon, ito na yung solusyon sa problema. Number 3. Ito, many of life's failures are people who did not realize how close they were to succeed when they gave up. Sabi to ni Thomas Edison, parang naalala ko yung ginawa niya, di ba? 999 bulb bago naging na-invento niya yung incandescent lamp. Totoo po, isang napakagandang paalala po ito. Marami ka na bang sinubukan? Tango. Para solusyonan ng problema ang iyong pinagdadaanan. Tango. Okay. Alam niyo po, napakarami pong tao. Malapit nang masolusyonan yung problema nila. Tumigil po sila. Isang hakbang na lang pala. No? Bakit po? Kasi ayaw na nila eh. Kasi wala na. Dami ko na sinubukan. Sububok na po siya na 999. Pero po, may mga pagkakataon po, nasa 1,000 try. Correct. Ito, sigurado ko. Sigurado ako. Ano man ang problema pinagdadaanan mo, hindi ka pa nakakasubok ng 999 solution. Hindi pa. Kung nakasampu ka na, subukan mo 11. Subukan mo baka sa pa. 11. Correct. Naka-30 ka na. 31! 100! 100! My point is this. Can you try another one? Try again. And kung bigla po yung susunod mo sinubukan, gumanda buhay mo, text mo naman kami o kaya i-message nyo naman po kami. Kasi po, sa totoo po, kuminsan yan lang po ang dahilan pag maraming tao nagiging failure. They stop. Kaya nga, itong number 4, napakahalaga. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we will not give up. Kaya yung ibon, di ba? Talagang hindi siya huminto ng kakaisip ng paraan. Kaya pagkatapos umi-harvest siya, nakainom. Ito ang maganda sa sinabi ng mga Avelin Angela. Do not get weary in doing good, for in due time you should reap if you faint not. Hindi po ito sabi ng tao. Oh. Ito po ay utos ng Diyos. At kapag Diyos ang nangako, hindi napapako. Ano po ang punto dito? Diyos po nagsabi, hindi po katalino ng tao to. Diyos po na, ikaw, Yes. pag hindi ka nang hinawa at hindi ka tumigil sa patuloy mong paghanap na solusyon sa problemang dinadaanan mo, Diyos po ang nangangako nito. Sa takdang panahon, ikaw ay aani sa mga tinanim. Nako, ikaw ba ay nahihirapan na sa iyong problema? Nako, huwag manghinawa. Bakit? Patuloy lang. Kasi sa takdang panahon, aaning ka rin. By the way, bago tayo mag-break, ito sa mga nahihirapan na sa iyong mga immigration concern. Di ba alam kung matideport na yung kamag-anak mo, pinsan mo? Oo, Ito na. ang dami mo nang sinubukan at pinuntahang abogado. Ubus Ito na ang pera po. mo. Oo. So, kung naghahanap ka ng outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion for Filipinos, tumawag lang sa 747-214-7474. Or for free consultation po, mag-email po sa tulongkopasamo@gmail.com. Ilagay niyo po yung maiksing kwento nyo at paradala po namin kay Atty. Alan Lindain yung problema nyo at sigurado ko po, babalikan niya kayo at baka magawa niya ng solusyon yung problemang pinagdadaanan niyo. Ano man po yan patungkol sa immigration. Correct. Napakagaling po. Talaga, subok na subok. Attorney Ed Alan Lindain. Ayan. Or pwede kayo mag-email sa tulongkopasamogglobal@gmail.com. At yung problema niyo po, pararatingin natin ito. And if you have an immigration medical exam needs or Form I-693 completion, visit Atala Medical Group at 557 North Maclay, San Fernando, O kung California. naghahanap man kayo ng family doctor, Yes. dentista, napupuntahan nyo, napakagaling po. Tawagan nyo pong numerong 818-639-0209. Or email tulongkopasamogglobal@gmail.com. Magbabag pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Dick Garcia po muli. At Avelin Garcia,
Bago natin pagpatuloy ang topic ito, magbibigidaan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh, alam nyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang wellspring of water in the desert? Yes! Handang dumaloy at magbigay ng lunas sa oras ng pangangailangan. Sa buhay, may mga panahon na parang nauubos ang ating resources. Yung bang tuyot na tuyot ka, katulad ng critical illness na hindi inaasahang sitwasyon. Kung wala tayong protection, parang tuyong lupa sa disyerto na walang tubig. Pero kung meron tayong life insurance with living benefits, may wellspring of water na mapagkukunan. Hindi lang para sa future, kundi para rin sa ngayon. What are the benefits of your life's wellspring of water? Security and tough times. May mahuhugot ka kung sakaling magkasakit ka o mawala ng kita. Talagang ma-appreciate mo kasi pag tagtuyot, may tubig na dadaloy. Peace of mind for your family. Alam mong hindi sila mahihirapan kung may dumating na hamon. And freedom to live fully. Dahil may financial protection ka, mas makakapag-focus ka sa buhay, hindi sa worries. Habang buhay ka, pwede mo nang malasap ang proteksyon, kapayapaan, at katiwasayan. Do you have your life's wellspring of water? Yung bang tubig na mahugutan sa panahon ng tagtuyot? If none, get one now. Dahil ang tunay na pagpaplano ay hindi lang para sa hinaharap, kundi para rin sa mas maginhawang ngayon. Be wise, protect your future, and let life flow abundantly. Just like a wellspring of water that never runs dry. Ito po si Gina Criste na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! At syempre, kung nangangailangan kayo ng contact information ni Gina, mag-email lang sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil continually gusto natin gumanda ang buhay nyo, continually magbibigay po kami ng mga tips na natutunan namin at share po namin sa inyo. At pag-uusapan natin ngayon ng isang internet article tungkol sa quick ways to stop being irritable by Guy Wedge na PhD po. So may mga tao po sa atin na medyo irritable, konting bagay lang, biglang na-irritable, nawawala sa sarili. Meron pong palang mga quick way para mabawasan ang pagiging irritated. Okay, makinig po sa mga irritable dyan o may kaibigan o may kakilalang mahilig na irritable. Number one, Figure out the source. Mm-mm. Kasi the best way to reduce irritability is to figure out what's making you irritable. Ano bang dahilan? And then, pag nalaman mo, i-address mo na. Identify when you first become irritable and consider what might have set you off. Ano ba trigger niyan? It's important to remember that while your reactions might feel complex at the moment, the issue that triggered might be simple. Totoo po, kadalasan po mayroon pong trigger yung pagiging irritable rin. Mapasin niyo po, may mga tao pag nangyari to, hindi siya nairita. Pero may mga tao pag nangyari the same thing, naiirita. Bawat isa po sa atin, iba-iba ang trigger. Ako po, for example, isa sa mga trigger ko, for example, si Ma'am Alvin may kausap sa telepono. At parang feeling ko dapat hindi yun ang sinabi niya. Parang, bakit gano'n? Dapat hindi gano'n. Kaya lang, medyo naiirita ako. Parang sabi ko, mali, parang hindi tama. So, ano ginagawa Ano mo? ginagawa ko? Tinatanggal ko yung trigger. Basta po meron akong kakilala, kamag-anak, na may kausap sa telepono, lumalayo na po ako. Kasi po, naiirita ako kuminsan sa mga bagay na nasasabi na parang feeling ko hindi dapat. Pero ako lang po yun. Pwede naman tama yun. So that hindi po ako mairita, this is what I do. I say to it, pag may taong kausap sa telepono, I get out in that situation para wala akong nadinig. Take note, Kasi meron pag wala akong nadinig, walang mairita. kasi meron kang sariling perspective eh. Sa Meron bawat kang problema, sariling totoo. way eh. So, kung hindi mo gusto
yun, edi maganda yung ginagawa mo. You just step out. Or minsan, di ba, kapag kapagod ka, Ako, di ba? Or, di ba, concentrated ka, bigla kang tinanong, nawawala yung concentration mo, naiirita so for ka. example, pag pagod po ako, medyo madali po ako merita. Siyempre, parang ubus na lahat yung power mo. Kaya normally, pag pagod po ako, lalapitan kay Sir, honey, pahinga lang ako. Pagod ako. Okay, mamaya na lang tayo mag-usap. Sabihin, nagpapasabi na po ako na medyo sagad na ako, gusto ko lang magpahinga. That's another trigger reducer po. Gawin niyo na po yan, paalala ka na, paalam, para hindi ka nakausapin, hindi ka guluhin. Kasi alam niya, medyo pagod ka. Ito po yung mga simpleng paraan, pero marireduce po. Ayon naman sa pag-aaral, number Number 2, reduce caffeine and alcohol. Kasi too much caffeine during the day at saka yung alcohol content at night, nako, ito daw po ang frequent sources of irritability para sa maraming tao. So, consider cutting back. yeah. So, for example, ako naman po, wala akong problema sa kape, di ako may magkape. Wala rin ako problema sa alcohol, di ako uminom ng alak. So, hindi po yan sa akin. Kaya nga po, bawat tao, iba-iba ang trigger. Kung ang trigger nyo po ay kape, trigger nyo alcohol, so bawas-bawasan o kung pwede, wala na. Ganun po kasimple itong mga bagay ito. At pag nangyari yun, yung possibility mairita ka, mababawas. Number 3, get in touch with your compassion. Ano naman to? Ano man ang Oh. connection sa compassion, sa irritation? Kapag Ano ba alam naman? mo nang medyo maiirita ka na, Hmm. no? Kailangan get in touch daw with your compassion kasi being compassionate with yourself can be a powerful way to calm your emotions. Mhm. Kaya i-acknowledge mo daw yan that you really feel irritable and how unpleasant it is. Kumbaga i-acknowledge mo, then imagine getting a hug from someone who cares about you. No, magpayakap ka, yumakap ka, and once you feel a little bit better, use your compassion to consider how it has made those around you feel and how important it is to not take it out on them. Yan. Si Ma'am Abby naman po ganyan. Pag medyo irritable siya o medyo stress siya, kailangan niya po yakap. So, yayakapin ko lang po yan, mga ilang segundo, mga minuto. Nakaka-reduce po yun. Ang problema lang malaki, kung minsan, wala kang pwedeng kayakap, nag-iisa ka. Hindi po Meron totoo ka. yan. Palagi ka may kayakap. Kaya Ito, hagibag. pwede ka kahagibag. O kaya, pwede ka muna unan. Kung wala, just get something that you can hug. It will make a lot of difference. Nakabawas po ng irritation yon. So, pag ginawa niyo po yun, yung narita, kasi kung minsan, sunod ng irritation? Galit, Ay, nako. anger, okay, hostility. So, wag mong paratingin doon. Find ways. Pag ganun po ginawa nyo, unti-unti po mawabawasan at mawawala ang irritation. Number 4. 4, gain perspective. Ano yan? Paano yan? Kasi we usually feel irritable about yung small to medium size na annoyances, di ba? So, the kind we probably won't remember in a few days or weeks. Di mo na maaalala yun eh. Pero, maliliit lang ang naging trigger nun. So, gawin mo, take a few minutes to remind yourself of the larger picture. Bakit ba ako masyado naiirita sa maliit? Ba't hindi ko tingnan yung larger picture? The things that are going well in your life, yun ang pagtuunan mo. The things for which you can be grateful. Yung health mo, yung employment mo, negosyo mo. But if you feel too unsettled to do this kind of thing, give the following advice. Lagyan po natin example. Asawa mo, may ginawang mali. Ano gagawin mo? Come up with a right perspective. Mali na bagay lang naman yan eh. Ang dami namang ginawa Dami niya sa magandang ginawa sa akin. Ang daming sakripisyo nito. Kahapon ito ginawa niya sa akin. Kahapon ginawa. Dito. So, ibig sabihin po, maghanap ka ng magandang ginawa ng taong yon, iba yung getting perspective. Now, may mga pagkakataon, mga anak, naiirita na kayo sa nanay nyo, sa tatay nyo, ang hirap unawain. Tama! Perspective. Nung bata kayo, mahirap di kayo unawain, inunawa kayo ng mga magulang nyo. Mga lolo, mga lola, naiinis kayo sa mga anak nyo. Walang panahon sa inyo. Hindi na kayo pinapansin. May KSP na kayo. Kulang sa pansin. Kulang sa pansin. Okay. Perspective. Ang laki ng pressure ng mga anak nyo magtrabaho, kasi pambayad ng bahay, pambayad ng kotse, pambayad ng gamot. Hindi dahil sa hindi kayo mahal kayo. Kaya lang marami sila. So magandang may right perspective. Number 5. Rid yourself of nervous energy. Ano yun?
Kasi since yung irritability, nag-activate daw yan ng ating fight or flight response, di ba? So, it might be a good idea to take a quick walk or run. So, namamas ka, maglakad ka, no? Or if that's not possible, do some quick push-up. Or kung meron kang, ang tawag dun sa bike na yun, stationary bike, no? Or magkaroon ka ng crunches to rid yourself of excess energy that might be fueling your irritabilities. Kasi kapag ka nag-exercise ka, parang naglalagay mo dun yung energy mo. Yung fresh air on a leisurely walk could do wonders as well. For those who cannot use exercise, the entire opposite approach works as well. Normally po kasi pag nag-irita tayo, parang nagkakaroon tayong inis, galit, nagkakaroon ng power at emotion. So, ang gagawin mo, i-divert mo lahat yung energy mo sa ibang bagay. Exercise, lakad, punta. So, habang nag-exercise ka, unti-unti nawawala yung emotion na babawasan. Yung sabihin, you divert your energy and irritation on other things. Mawawala. Number 6. Number 6 naman, get quiet or alone time. Yan. Oo, maghanap ka ng quiet place, no, to think things through or disengage from the commotion and activity around you. Kasi yung irritability can be your mind's way of alerting you that you need a break. So, take one. Listen to music. Mag-stretching ka, mag-yoga ka, mag-meditate ka. Take a bubble bath, take a deep breath, or prepare yourself to re-engage so your system is not shocked to back to irritability once you re-enter. Sabi, find a way na mag-isa ka. Sabi niya, okay sana kung malaki bahay namin, doon kami sa kabilang kwarto. Maganda po yun. O kaya meron kami patio sa likod. Eh sir, paano kung wala? I'll tell you. 2 techniques. Kung wala, may kotse ka. Punta ka sa kotse mo, sarado mo. Number 2, at sigurado ko meron kayo lahat ito. Punta ka sa CR. Punta ka mag-isa ka doon. Find a way na maging mag-isa. Promise po, makakabawas po ito irritation. Applicable po ito sa bahay, applicable sa opisina. Find a way. Promise po, irritation will slowly get out of it. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano nang dapat malaman at gawin para mapaghandaan ng maaga at tama ang Paskong darating. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mag-global. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman kung saan hanap tayo ng mga paraan para madagdagan ang ating kaalaman sa buhay. Pero magsimula muna tayo ng simple reminders with lasting impact. Panoorin natin. Hi everyone, we're here again for our simple reminders. with lasting impact. Loneliness is real. It's silent and sometimes it's painful. In fact, you can be surrounded by people and still feel lonely. Loved by many, yet still feel unnoticed. But today, here's a simple reminder. You are not invisible. You are not forgotten. You are not by yourself. When no one notices your tears, God does. When no one understands the battle in your mind, He does. When you feel like nobody wants to stay, remember, God never leaves. God never abandons. God never gives up on you. Maybe this season feels quiet. But quiet doesn't mean empty. Sometimes God allows isolation. Not to punish you, but to prepare you, strengthen you, and draw you closer to Him. This is Evelyn Garcia. And Erica Garcia reminding you to breathe, hold on, your story isn't finished. Comfort, healing is on its way. You are loved. You are seen. You matter. Simple reminders, lasting impact. Ayan, for more life lessons, mag-subscribe naman kayo sa Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, kapamilya, naalala mo ba ang kantang Bago sumapit ang Pasko, namimili ang mami ko. Ano ang sunod? Ng mga pangregalo. Para sa araw ng Pasko. Alam mo na, kumakanta kayo habang kumakanta kayo. Kaya lang, kung minsan ang pagbili ng regalo ay nagiging sanhi ng maraming stress, no? Ito. At problema tuwing Pasko, nagiging parang, ano ba, gagawin ko ba talaga yan? Nagiging stress. Iba naman talaga, alam nilang gagawin nila. Kaya lang, sa dami ng gagawin, ang dami ko alin pa dito, unahin ka. Nalilito na po sila at na-stress sila sa mga bagay. At hindi lang yan, marami dyan, sir, nababaon sa utang. Ayan. No?
mo dahil sa regalo. Totoo po, yan ang masakit po sa Pasko. Pasko po ay panahon ng kasayahan. Dapat masaya Ang problema, ka. alam niyo bang maraming tao po ang malungkot pag Pasko. Bakit? Nabaon sa utang, nakabili ng mga regalo, sobra-sobra, nakabili ng mga handaan, sobra-sobra, nakabili ng pandekorasyon ng sobra-sobra, o vacation, cruise na sobra-sobra. Problema po yan. At meron dyan, nagkakasamaan pa ng loob. Dahil sa- regalo. Ba't ito lang binigay? Oo. Ito binigay ko dati. Ba't hindi niya ako binigyan? Ba't siya binigyan? Siya hindi. Naku, dami. Alam niyo po yung nangyayari. Nangyayari po yan. At marami pang iba. Ha? Kaya ang good news natin sa araw na to, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapaghandaan ng maaga at tama ang Pasko. Sa ating episode na Maagang Pasko sa inyong lahat. So makinig po kayo mabuti. May ilang step po kami share sa inyo para maging maaga at maayos at tama ang paghanda nyo sa Pasko. Lalo na in connection to regalo, handa, yung mga pinagkakagastusan po natin. Number 1. Number 1, determine how much you can spend for Christmas. Yan. Kumbaga, mag-set ka ng budget for Christmas. Spending not just for gifts, but for food, yung travel ninyo, charitable offerings, and yung holiday events. So, ibig sabihin Pagsama po, mo na yung Christmas decor. unang-una po dyan is bago pa lang pumasok yung holiday season. Okay, tama-tama ngayon, di pa Pasko, wala pa hindi pa December. Magkano ba ang budget ko sa lahat ng ito? So, $1,000, $2,000. Dapat po start with it. Kasi po, pag wala kayong binudget, gastos lang kayo ng gastos, magugulat na lang kayo pagkatapos po ng Pasko, bagong taon, baong kayo sa utang, galit pa kayo sa mga Nako. kamag-anak nyo. Ayaw natin mangyari yon. So, unang-una, set a budget. 1,000, 2,000, 3,000, I don't know, but you set your budget. Mag-focus kayo dun sa word na can, hindi yung want. Hmm. Determine how much you can spend for Christmas. Ano ba yung kaya mong Yun po, gastusin? yun ang diba? critical, ha? Magkano ang kaya mong gastusin, hindi yung magkano yung gusto mo. Doon po nababaon sa utang napakaraming tao. Kasi maraming tao gustong engrande ang handa, engrande ang dekorasyon, engrande ang bakasyon, engrande. Okay naman po, hindi po masama yun kung kaya nyo. mo. Kung hindi nyo kaya, huwag nyong gawin. Kaya doon po, pupunta po kayo, panagplano kayo, magkano ba kaya kong gastusin? Base sweldo ko, base sa ito, set that budget. Not on what you want, but what you can. Tsaka don't let your wants be greater than your wallet. Totoo yan, mas malaki yung Kasi- gusto kaysa sa wallet. Correct. Dili ka wallet mo. Kasi a wise person knows the difference between spending for comfort and spending for a show or for show. 'Di ba? So, dapat hindi ka nagsispend dahil may gusto kang patunayan o ipakita, 'di ba? Don't go broke trying to look rich. Totoo po, yung mga pagkakataon po kasi, dahil sa kagustuhan natin mapansin, bibili tayo ng mamahaling dekorasyon. So sabi, tayo, ganda ang dekorasyon mo. O gusto natin mapansin, bibili tayong magandang regalo para sa mga kaibigan, kamag-anak natin. Huwag niyo pong gagawin yun. Sa totoo na po. Mas importante po, ano yung kaya mo, doon mo simulan. Yes. Mas magiging masaya ang Pasko niyo. Number 2. Determine how much you can spend for gifts. Eto, kanina, Oo. gifts, food, Food, lahat ba? oo. Kanina, Charity. sinabi natin, magkano yung overall budget? 3,000. Doon ka magsimula. Ang step number 2, this time, yung 3,000 mo, bibiyakin mo na yan. Yes, oo. 1,000 sa gifts, 1,000 sa decoration, 1,000 sa... Ibig sabihin, kailangan magbigay ka ng budget per items na gusto mong pagkagastusan. For example, you decided to spend $1,000, for Christmas. So, pwede ka mag-decide na mag-spend ng $500 sa regalo, $300 sa pagkain, $100 sa charitable gifts mo, and medyo $100 dun sa others. So, yung ganun po ang gagawin nyo para maging masaya at maganda ating Pasko. Atado nyo na po yan. Yung atado, break nyo na po yung budget nyo. Dito yun. Para lahat mabigyan ng pagkakataon. Kasi po, kuminsan ganito Ang laki ng ginastos mo decoration. Wala ka na pala pang regalo. Ang laki ng ginastos mo regalo. Wala ka na pala pang kain. So, ang laki ng bakasyon. Naintindihan niyo po. So, dapat po yung entire budget, step number 2, biyakin po sa bawat aspect ng buhay niyo na gusto mo maganda. Kasi yung budget, sa totoo lang, it's not about limiting yourself. It's about freeing yourself from future stress. Kaya ka nagbabudget ka para hindi ka ma-stress. Sabi ni Dave Ramsey, sabi niya, budgeting is telling your money where to go instead of wondering where it went to
Totoo po, ito po Oo. nangyayari pag di tayo nag-budget, okay? Bigla na lang, puti, Saan nga punta? Tapos bawa pa ako sa utang. Okay, tinuturo namin sa inyo budgeting. Ito yung pera ko. Ito gagamitin ko dito, ito gagamitin ko dito, ito gagamitin ko dito. Ganun po kasimple. At sigurado pagkatapos ng Pasko, wala kang utang. Masaya ka dahil nagawa mo yung mga gusto mo. Dapat. Okay. Number three, don't forget to give gifts to those people in need. Yeah. Kasi minsan binibigyan lang natin yung mga nasa circle natin. Mm. Paano naman yung mga nangangailangan? Tandaan nyo to. Okay. Oh, yes. Helping one person might not change the whole world, but it could change the world for that one person. Ito po nangyayari kasi pag Pasko. Nagbibigay tayo ng regalo sa mga mahal natin sa buhay. Hindi masama yan. Okay. Pero ito mas pangit ng konti. Nagbibigay tayo ng regalo sa mga taong alam natin re-regaluhan din tayo. Alam mo, may balik. Ano yun? Exchange? Hindi exchange gift eh. Ano Alam mo, yun? yung malaki magregalo, regaluhan ko para maalala niya, nagregalo ako para bigyan din ako regalo. Oh, hindi maganda yun. Ang tip number 3 na gusto po namin sa inyo, pwede ba maglagay kayo ng budget para sa mga tao, bibigyan nyo ng regalo na sigurado kayong hindi kayo bibigyan ng regalo. Ito po yung mga taong less fortunate na tao. Yung mga taong walang kakayanang ibalik sa inyo regalo. Kasi po, ito po yung isa sa mga tunay na essence ng Christmas. You give to those people in need. Tandaan mo, give not because you have much, but give because you know what it feels like to have little. Totoo yun. Iba, Diba? nanggaling ka rin sa mahirap eh. Iba, meron ka ng konti ngayon, di ba? Ang sarap bigyan din ng mga tao nangangahirap. Lalo na po yung mga, mga kamag-anak na hindi nyo na napapansin, pero alam nyo, naghihirap. Yes. Dalawin nyo naman. Or yung mga taong hindi nyo kamag-anak, pero alam nyo nangangailangan. Bigyan nyo. Mas maganda pa nga pa nagbigay ng regalo, hindi nila alam na galing sa inyo. Iwanan nyo lang sa harap ng bahay, parang Amazon delivery. Alam nyo po, hindi kanila mapapasalamatan. Pero sigurado ko, alam ng Diyos hindi. At pasasalamatan natin. Pasasalamatan nila ang Diyos. Ang ganda nga ng isang quotation, you have never really lived until you have done something for someone who can never repay. Yun po, isang project na sana gawin nyo this coming Christmas. Make sure give a gift to somebody who cannot give it back. Sa aming pagbabalik, tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mga Global. Vic Garcia po muna. At Abilene Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para mapagandaan ng maaga at tama ang Paskong darating. Sa ating episode na Maagang Pasko sa inyong lahat! Okay, review lang tayo. Sabi natin kanina, number 1, determine how much you can spend per Christmas. So una, magkano gagastos nyo sa buong Pasko? Yes. Number 2, determine how much you can spend per gifts, food, charitable gifts, and others. Kumbaga, hati-hatiin Yung major budget nyo, Oo. hati-hatian nyo sa mga gusto nyo pagkastusan. Number 3, huwag kakalimutan. Don't forget to give gifts to those people in need. Ibig sabihin, isama nyo na sa budget nyo na magbibigay kayo ng regalo sa mga taong hindi makapagbibigay sa inyo ng regalo. Yes. If you have not done it, please do it this Christmas. Number 4. Number 4, don't feel obligated to buy for everyone. Yan. Kasi minsan parang, ay, gagawin ko to kasi, naku, kailangan ko siyang bigyan. Hindi, don't feel obligated. Kasi if you want to give gifts to everyone, may paraan naman. I-lower mo yung budget per person rather than you be stressed. So, ang importante, hindi po lahat dapat bigyan. Kung isa pa, may mga taong, pag inabutan mo, parang siya mismo nagtataka. Ba't ako binigyan ito? Kasi wala naman kayong ganong relasyon. Medyo magkalayo naman kayo, hindi naman dapat. Okay, sana kung isa yung project mo na to give gift to somebody in need. Okay na. Pero may mga tao po, tayo, nagbibigay lang tayo, hindi dahil kailangan nila. Nagbibigay tayo dahil kailangan natin. Obligated ka. Kailangan natin masatisfy yung ating dapat bigyan ko sila lahat. Kahit ano Pero kung ang puso mo gusto mo talaga magbigay. Go ahead. At Oo. Liliit na yung masama budget. yun. Liliit na yung budget. Oo. Ang punto po is, do not stress and pressure your life to give gifts to Yes. everyone. You're not required. Oo. Remember, the value of a gift lies not in its price, but in the heart that gives. Okay, number 5 tayo. Number 5, make a list and check it twice. May kanta yan.
checking it twice. You gotta find out who's don't nice. Okay. Kasi planning your shopping out in advance can make you less likely to fall victim to impulse purchases. Kasi minsan ako, ito kunin ko, to kunin. Kasi yung recipients, di ba, parang ginagawa mo yon dahil hindi ka nagplano eh. Ito po gagawin nyo. Plano ko po eh. Sipa, may budget na kayo sa regalo. Ang susunod yung gagawin, ilan ang riregaluhan nyo? Sino-sino? Tapos Oo. yung regaluhan nyo, i-classify nyo na set A, Set set B, set C. Ano po yan? Yung set A yung talagang special sa'yo. Ito budget niya, $50 isa. Yung set B, di gano. $30 isa. Isa, $10. Ibig sabihin, that's how you budget the money ulitin. Talagang isa-set mo yan. So, ano na mangyayari? Pag ginawa niyo po, there's a big possibility mabigyan niyo lahat ng taong gusto niyong bigyan dahil naka-budget kayo. Pag walang budget, ako mangyayari. Punta kayo doon, bili kayo dito, bili kayo dito, bili kayo dito. Pag tingin mo, ay, wala na, para kay ganito. Masakit, wala ka ng pera. Okay, yun po. Kasi wala kang listahan, so napaka-importante po sa paggagawa ng gift. Make sure you make a list and check it twice. Malaki po matutulong nito sa maaga at tamang pagdiriwang ng Pasko. Exactly. Number 6, shop early so that you can have the best deals. Ay, na po. Kasi kapag ka nag-rush ka, kung ano na lang ang makita mo, yun ang dadamputin mo. Kaya nga po maaga. Actually, late na nga to eh. November, nakisimula ka na. Oo. Kami po, earlier than this, mamimili na kami ng mga dapat namin bilhin. Pero, huwag na hintayin ng Disyembre. Start buying now at normally may mas mura, may sale, di ka nag-aapura. So, mas marami ka mabibigyan na regalo. Tsaka, minsan nga yung bibilin mo ngayon, planuhin mo na for next year, pwede rin. Don't buy in a rush. Comparing prices can save you more than money. No? Kaya knowing you're getting the best possible deal and keeping your Christmas budget can reduce some of the stress ng holiday season. Ganda po na. Number 7. Use online shopping Ayan. to your advantage. Hindi lahat ng online okay, ha? So, lilinawin po natin ha. Isa sa napakagandang techniques sa pamimili ay online shopping. At bibigyan po namin kayo ng mga advantages and disadvantages comparing with online shopping with, ano yun, ang tawag? Face-to-face shopping? Ano tawag ba? Store shopping. Store shopping. Now, wala pong problema kung mahilig kayo sa store shopping. No problem. Pero sasabihin lang po namin, may mga advantages po ang online shopping. Kung Ano po tama yan? ang gagawin mo. Yung shopping kasi na online, madalas makakasave ka ng pera sa gasoline. At pagka nagpunta ka doon, magugutom ka, di may food expense na naman yan. Baka mairita ka, matatraffic ka, baka mapagod ka, masistress ka. Kapag na-stress ka, Diba? kung nalang nakita mo, bibilin mo. So, yun po normally ang problema ng face-to-face o department store shopping. May dagdag na gastos. Hindi lang po yung cost ng binili mo, may kung ano na pa. Tinabili ni Ma'am Evelyn yun. So, yun po ang problema. Now, the beauty with online shopping is this. Kung ano lang yung binili mo, normally, yun lang ang babayaran mo. Correct. So, yun po isang napaka-critical. Unlike po, pag nagpunta ka sa store, ang dami pong dagdag. Parking, pagkain, stress, init ng ulo, ang dami. Kaya po, kung hindi mo pa nasubukan to, try online shopping. Pero, ha? When shopping online, be sure to include shipping cost when comparing prices. Mm. Kasi mura nga yung kabila, yung shipping cost naman niya $75. Hindi rin maganda. Kaya nga po, pag bibili kayo sa online, huwag niyo titingnan kung magkano yung presyo ng produkto. I-add niyo po yon at pag mag-check out na kayo, makikita niyo yung totoong presyo. Yun po yung gagamitin niyo. Kasi po doon sa dulong presyo, nandun na po yung shipping, nandun na po yung taxes, nandun na po lahat. So, yun ang gagamitin yung presyo. In comparison, sa mga bagay na dapat niyo bilhin. But, yun po yung, basically po, doon po pag bumili kayo sa store, may tax din naman po. Pareho lang din. Ang magiging pagkakaiba lang is shipping. Yes. Pag may shipping cost, medyo tumabi-tabi na po kayo. Except napakabura talaga ng produkto, pwede po kayo. Or pwede ka magkaroon ng tumingin ng mga free shipping offers, no? Yeah. May mga discount codes that you can use to check out. So, bigyan po namin kayo ilang benepisyo po ng mga online shopping. Number 1. Kasi number 1, if you can shop online, you can shop anytime, anywhere. Yun po ang ganda.
Diba? Kahit nasaan ka, kahit anong oras, pwede ka mag-shop. 24/7 ang availability. Kahit nagbabakasyon ka, pwede ka mag-shop. Magpapahinga ka, pwede. So, yun po ang ganda ng online shopping. Number 2. No need to travel to physical store or to wait long lines. Ayan, nakakainis pa yung long lines. Sa totoo Haba, lang, diba? haba ng kumisil sa inis mo. Wag na nga, na iwanan na nga. yan. Ang tagal mong namili, tas iniwan mo. Number 3 tip. Online benefit. stores often have larger variety of products than local shops. No? So you can easily compare brands, model, color, sizes in one place. Yung po sa akin, isa pang gustong-gusto ko sa online. Normally, pag papunta ka sa store, binili ka na gustuhan mo. Pwede, can I buy 5 of this? Wala May isang na. po, walang 5. Isa lang, 2 lang. Tapos, can I have the red one? Wala. Ang ganda po ng online shopping, normally po, mas malaki po ang kanilang merchandise collection. Oo. Pwede ka mamili ng 10, 20, lalo pag may nakita ka murang-mura, napakaganda, buy a lot. Kasi mura po yan, pwede mo pamigay. At pwede ka mamili na iba-ibang kulay na normally, hindi po nagagawa yan sa mga stores. Bakit? Maliit lang po kasi kanilang mga storage. Inventory. Yes. Inventory. So, yun po isa sa mga gustong-gusto ko sa online. Number 4, online shopping allows quick price comparison across multiple stores. Ganyan. Tapos may access sa discounts, promo codes, and special online offers. Pag nando ka sa store, kung ano yung presyo doon, yun na. Pag nasa online ka, pwede mo, store 1, store 2, store 3, you compare. Kaya, mas malaki posibilidad you get the best. Number 5, items can be delivered at Ayan. your doorstep. No, some even offer same day or next day delivery. Yeah. Number 6, You can buy products from other countries that may not be available locally. At maganda opportunity to access unique and special items. ayan po, isang napakaganda po. So, tingnan nyo po itong mga bagay na to. At kung hindi nyo pa nagagawa, gawin nyo. Kung nagawa nyo na, dagdagan nyo dahil malaki po matutulong dito. Nako, mamaya tutuloy natin ang usapan ko ano dapat malaman at gawin para mapaghanda ng maaga at tama ang Pasko. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa maglubad. Magbibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa maglubad. Big Garcia pumalik. At Ameline Garcia, bago natin pagpatuloy ang discussion, magbibigay daan muna tayo sa hair tips mula kay Jane Magancheng ng Jane Rockstar Salon. Jane! We must treat other people well and make the Spirit of God dwell. But don't forget to give yourself attention. Like giving your hair a different version. We must treat other people well and make the Spirit of God dwell. But don't forget to give yourself attention. Like giving your hair a different version. Let your voice be heard by the way your hair speaks. Jane Rockstar Salon. Yes, you can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong no, ano-ano dapat malaman at gawin para mapagandaan ng maaga at tama ang Paskong darating. Sana episode na Maagang Pasko sa inyong lahat. Okay, number 1, review tayo. Determine how much you can spend for Christmas. Number 2, determine how much you spend for gifts, food, charitable gifts, at kung ano-ano pa. Number 3, don't forget to give gifts to those people in need. Huwag niyo kalimutan yan. Number 4, don't feel obligated to give gift or to buy for everyone. Number 5, make a list and check it twice. Number 6, shop early so that you can have the best deals. Ayan, number 7, use online shopping to your advantage. Okay, number 8 na po tayo. Ito, stick to the list. Ayan, isa pong napaka-importante. Gumawa ka ng list para kanino ang fresh, kanyang regalo to.
hanggat maaari po, stick to the, hindi po sinabing absolute na hindi pwedeng madagdag. No? Pwede po konti-konti, pero lakihan. Stick to the list and there's a big possibility po you will operate and spend within your budget. And remember, a moment of impulse can lead to moments of regret. Diba? Yung parang, ay, naku, papaano ba? Nabigla Diba? ka, yun, malaki gastos mo. Kasi emotions can make terrible financial advice. Totoo yan. So, shop with purpose, not with pressure. At ang ganda po, pag nagpaplano kayo ng maaga, mababawasan po ang pressure. Kaya po siya sabi namin, dapat magplano ng maaga sa Pasko. Alam mo, gusto ko lang idagdag yung mga white elephant, no? Kasi minsan parang nagsha-shopping tayo. Dagdag ko lang yung white elephant kasi minsan, ano ba yung white elephant? Yung meron ka na, no? Na minsan na nandyan lang sa closet mo, isang beses mo lang nagamit, gusto pala nung bibigyan mo, hindi ka nagagastos. Pwede mong gamitin din. Pwede po yung makakabawas po yan ng inyong gastos. Number 9! Plan for next Ayan, year. isa pong napaka-importante. Plan for next year. Sir, 12 months from now, magpla-plan na ako. Opo. Isa pong paulit-ulit namin sinasabi, tinuturo. Kung gusto nyo talaga mabawasan ng stress sa Pasko, pagkatapos ng Pasko, you plan for next Christmas. January pa lang. January 1, Oo. tapos na. Normally po, January 1, maraming sale. January 2, bumili na po kayo ng regalo na gagamitin nyo para sa susunod na Make Pasko. sure lang hindi yung ma-expire. Yes, hindi, ha? hindi seasonal na mga Oo, yung mga pagkain, hindi. damit, Oo. ayan, gift items, sa pwede talaga magamit all year round. Ito ang mangyayari po. Pagdating po ng Pasko, hindi na kayo stress, hindi na kayo pagod, hindi na kayo problema sa pera. Bakit? Budgetan nyo po yung gastos nyo for that Pasko. Yes, make a gift spending a line item in your monthly budget for next year. So just a $20 save each week adds up to over 1,000 in a year. For example, halos $20 Diba? a month, 100 a month. 100 a month, meron kang budget para bumili ng gifts. Ay, maganda to. Ay, maganda to. Tago nyo lang po yan. It's either magamit nyo as a Christmas gift, birthday gift, special occasion gift. Ang laki po ng savings niyan. Kasi spending for holidays over the course of the year can reduce the stress of Christmas time shopping and give you the flexibility to be generous, no, to those less Yung po fortunate. isa sa malaking diferensya ba't natin ginagawa ito. Pag kayo po ay naghanda ng Pasko, ngayon, susunod na Pasko, mas generous ka. Bakit? Normally, marami kang sobra po yung January, pag February, pag March. So, makakabili ka ng mas mahal, mas magandang regalo sa mga taong mahal mo. Unlike pag Desyembre, ang dami naghahati-hati sa perang pambili mo ng regalo. Kaya Kasi minsan, hindi na pagplanuhan. kung ano na lang yung nabibili mo, yun po ang ganda ng planning 12 months for Christmas. Okay, start having your gift box or gift cabinet or minsan gift room. Siguro ang tanong nyo, ito po yung may binili ka January, lagay mo sa gift box. Pag dumami-dami yan, lagay mo sa gift cabinet. Yes. Pag marami na, gift room. So ito po yung paraan para pag kailangan mo, hindi ka na pupunta sa store o online, kukuha. So kapag nagplano ka ng maaga, it allows you to slow down Relax and ka lang. enjoy all that makes Christmas special. For example, pagdating, panahon ng bilihan ng regalo, sila nagpapanik. Ikaw nag-i-enjoy. Paano ka nag-i-enjoy? Pinapanood mo sila kung paano magpanik. Yan. Hindi ba? Enjoy lang kasi napagplanuhan mo na. Pero pinakamahalaga po, don't forget the real reason for the season. Bakit nga ba talaga may Pasko? Totoo Kasi minsan iniisip natin Pasko is para sa regalo. Hindi po. Meron po talagang dahilan kung bakit may Pasko. Totoo po, kumisan nakafocus tayo masyado sa regalo, sa decoration, sa party. Pwede kumisan, nakalimutan na natin bakit may Pasko. Isa po sa napakagandang tip na gusto namin ibigay sa inyo. Huwag nyo kakalimutan bakit may Pasko. Alam mo, merong kanta na favorite natin. Ang sabi doon, we are the reason. Yun ang dahilan, no? Yun ang title. Patungkol po ito Oo. sa Pasko at gifts. Correct. Ang sabi ng lyrics, as little children, we would dream of Christmas. Bakit? morn. Bakit? Of all the gifts and Yan. toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. Ito po, ibig sabihin normally po, Oo, diba? Christmas, dito po sa Amerika, parang nagbubukas sila ng regalo the day at the Christmas Day. Yeah, oo. Sa Pilipinas po, normally, nagbubukas tayo ng regalo Christmas Eve. Oo. But at the end of the day, excited tayo sa gift, which is okay. Pero alam niyo ba, mayroong greatest gift of all. Na, to some of us, hindi na natin naalala. Kasi nakalimutan na natin bakit natin Pasko. May Pasko po dahil pinanganak si Kristo sa lupa. Si Kristo sa magdamag. Para magbigay ng regalo.
bigyan tayo ng regalo ng That's buhay true. na walang hanggan. Yun po ang dahilan ng Pasko. At kung sino man matitiwala sa Kanya, tatanggapin siyang personal na tagapagligtas. Siya po'y bibigyan ng Diyos ng eternal life. And that's because there's a Christmas. Sabi nga, gave us the greatest gift of our lives. Ang ganda nung kanta, we were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. So yun po, what is the reason to live? To give. God lived here on earth, Jesus, to give. To give us life everlasting. Ganon din po sana tayo. Sana pag buhay tayo, hindi lang kayo mabuhay para ating sarili. Mabuhay tayo to give. To help, to give gifts, but most especially, to give that knowledge to other people. That there was a Jesus Christ that was born on Christmas Day to die for us. And if we will just surrender our lives to God, ibigyan niya po tayong buhay. Died for us and resurrected for us. Okay, Okay. ulitin natin yung mga tips natin. Number 1. Number 1, para mapaghandaan, walang stress, determine how much you can spend for Christmas. Number 2, determine how much you can spend for gifts, food, charitable gifts, and others. Number 3, don't forget to give gifts to those people who need. Number 4, don't feel obligated to buy for everyone. Number 5, make a list and check it twice. Number 6, shop early so that you can have the best deals. Number 7, use online shopping to your advantage. Number 8, stick to your list. Number 9, plan ahead for next year. At number 10, don't forget the real reason for the season. Bakit ba may Pasko? Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan, ha? Next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng ating buhay at ng mga mahal natin. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin na kailangan po namin matutong budget yung perang ibinigay niyo sa amin. Lalo na po sa darating na usapan. Para hindi po maubos ang oras namin pag-iisip sa mga bagay na ito, kundi patuloy namin malaman at maunawaan ang tunay na dahilan kung bakit ito. Gabayan niyo po ang bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. At idalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan ko ano man ang naitulong ng programa ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programa ito sa susunod natin. At sama-sama natin pagandahin ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko, pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda